way of a dream. Sometimes, biglang idea na lang na ganon, pagkagising ko, first thing that comes to my head is yon, yung action na gagawin ko. Or, I hear someone talking to me. No? But I don't see who's talking to me. I hear yung ano. So, yun. Kaya nga anong ano ko, hintayin yung hudyat ng langit. O, yun yun. Hintayin yung hudyat ng langit. O, sino ba ako para suwayin yun? So, kung ang ano ninyo is yung susupirin nyo one time, big time, hindi yun dapat na pinag-iisipan nyo. Ang pag-isipan nyo, paano nyo mamomotivate yung Mindanao na huwag kakalas sa Pilipinas. When Mindanao separates itself and declares a Republic of Mindanao, and probably Visayas will follow, Republic of Bismin, and probably Palawan will follow, and all the others, island groups will follow, paralyze ang Pilipinas. No more taxes coming from Bismin, from Visayas, Mindanao. OFWs will relocate their families, doon na sila mag-remit sa Mindanao. O, yung mga resources ng Mindanao, sa kanila na lang yon. Wala na sa Luzon. O, paano? Paralyze kayo. So, you can retain yourselves in power, being Bongbong Marcos, Romualdez, kung sino man kayo dyan, mana-mana, Marcos. We don't care. Ganun na mangyayari, sabihin ng Mindanao. Wala kaming pakialam sa inyo. You ruled Luzon for 20 years, Republic of Bangag. For 20 years, 40 years, sige, okay lang, maging lolo ka, pati apo-apo mo. Dynasty, sige. Wala na kami, walang pakialam ang Mindanao, yun nasasabihin nila. Wala kaming paki dyan. Ina nyo. Kaya, wag nyo kaming pakialaman sa aming future. Yan yung ginagawa ninyo ngayon, Malacanang, gobyerno, AFP, PNP. You're all wrong. Kaya lalong magagalit ang tao sa inyo. Lalo kayong nawawalan ng credibility. When you lose credibility, it's connected to public trust. When you lose public trust, you are toppled down. When you use the might of the armed forces and the PNP, when you use the legal, all the laws of the land, you use the Supreme Court, you use DOJ, NBI, and the Ombudsman, you use Senate and Congress, you will be all the more na mawawalan ng tiwala ang tao. Pag nawawala yung tiwala ng tao, umaakyat yung metro ng galit ng tao. You will be toppled down. The only way out here, Bongbong Marcos, you listen, the only way out here is good governance. Good governance. Galing sa puso yung magpatakbo ng bansa. Siguraduhin mong magkasuhan lahat ng involved dyan. Ang problema, hindi mo magawa kasi involved ka. Hugas kami kay lahat. You have to own up to responsibility and accountability. Ang gusto ng tao, accountability, pananagutin lahat ng involved dito sa nakawan nato. Pananagutin lahat ng abuso. Pananagutin lahat na nag-take advantage sa taong bayan. Kahit kayong mga kampi kay Bongbong Marcos administration, retired man o nasa gobyerno man o civilian, mali kayo. Because alam naman nating lahat ninakawan tayo. May issue ng nakawan. Tapos ipipilit ninyong ibalik dun sa previous administration. Tarantado. Dito muna tayo sa 2025. 22 hanggang 2025. Kasi yan yung pinakamalaking korupsyon. Bilyon, mabot ng trilyon. Sa isang storya lang, trilyon. Sa isang storya lang, flood control. Paano ngayon yung iba? Yung kwento ng ilang bahay na sa Forbes Park. No? Na kondo, may mga jet, may mga nagbabayad na, yung mga anak ninyo, nagbabayad ng 100,000. At sila mismo nagbabayad ng 100,000 na napaka-arrogante na napaka-ostentatious na pinapakita pa sa SOCMED. Tapos pagkasinatan ng taong bayan, babanatan nyo ng fake news.
Come on. Hindi kayo forever nandyan. Pipitikin kayo ng langit. Tatanggalin kayo by hook or by crook. Langit ang magtatanggal sa inyo. Eh, daming Pilipino nagdadasal eh. Bahala ka na, Lord eh. Ang daming Pilipino nagdadasal. And all it takes is one blow, one wind, one catastrophe, and you will be out of office. Kasi lalong magagalit na naman ang tao. Eh, ngayon pa nga lang eh. Kung peke yung ano na yan, yung influenza, wala. Magagalit lalo tao sa inyo. Kaya nga, wawa kayo. The only way out is good governance. Eh, pero in the past 3 years, you cannot even show a hint of good governance. Nagbayad kayo ng troll, nagbayad kayo ng mga vlogger, binili nyo yung mga tao, binili nyo tao, bilyon ang binabayad nyo. Hindi nyo may tatago yun eh, ang daming nagsasalita eh. Tapos sasabihin nyo fake news, tarantado, ang daming ebidensya. Oh, nandiyan kaya nga pumunta sa Forbes Park yung mga tao kasi nandiyan kayo eh. Pag nagsalita yung mga kasama ni Gutesa in a rally na nandun ako, ay nako, puntahan nyo ako Orly at yung mga kasama mo, talagang wala akong pagsasalita yung iba kundi kayo. Masabi nyo lang kung ano yung alam ninyo. Karpyo. Anong kalokohan yan? Pensyon. Pandemic. May namatay na ba? May namatay ba? Ilan yung hospital? Paano sasabihin yung magla-lockdown? Manila. Tarantado. Na-lockdown kayo. Wala man lang guidelines sa lockdown. Eh galing na tayo ng COVID eh. Ang dami nating dinaanan na mga guidelines sa COVID. Meron pang triage, meron pang yung mga ay, buhay ko. Sana may picture nga kayo ng virus eh, na sinasabi nyo eh. Oh, meron kayong detalye. Meron kayong historical evidence saan galing yan. O, nagre-emerge yan. Saan original galing yan? Eh, buta kayo eh. Matulinan yung tinakot yung taong bayan at binibiran nyo na yan, sa tingin nyo maniniwala ang taong bayan. You are hoping na maniwala ang taong bayan. Ang problema dyan, eroded ang credibility ninyo pagka dumating yung katotohanan, yung totoo na virus, under your watch, Bongbong Marcos, at di naniwala ang tao, you will have a lot of dead people under you. Tanginan nyo. Magkago kayo, ginagamit nyo lahat ng binaboy nyo lahat ng institusyon. Hinintay kong lumabas yung Department of Health eh. Wala eh. Pero nagpapa-implement na kayo ng curfew. AFP-PNP, lubayan nyo yung mga tanggal-tanggal ng pananakot na nasisira kayo lalo. Imbis na mayroong mga nananahimik na MUP, they will now be sympathetic to General Pokis and all the rest. Pinasikat nyo lang lalo si General Pokis, yun ang effect. Ang thinking ninyo, tatakutin nyo para walang tatayo. Hindi. Mali. Mali. Ang pinaka-the best na gagawin ng AFP-PNP, you tell the Commander-in-Chief, Bongbong Marcos, Mr. President, it is time for you to undergo a hair follicle drug test para madagdagan yung kredibilidad mo. Ngayon, kung alam nyo na talagang guilty yan, eh talagang hindi nyo dadalhin nyo ng hair follicle drug test. All along, alam nyo na, galing sa PSG, alam nyo na talagang bangag yan. Doon kayo mali na naman. You are tolerating a threat to national security, which is a drug addict president. Hindi kayo patatawarin ng susunod na administrasyon o ng revolutionary government ko ano man ang mangyayari, hindi kayo patatawarin ng taong bayan, kayo mawawalan ng pensyon. Because pinapakita ninyo yung kahibangan ninyo. Pinapakita ninyo
yung unprofessionalism ninyo. Tapos gusto nyo yung magkano yung pensyon ni ni General Pokis? 160,000. Yun yung loyalty. Dapat loyal siya sa gobyerno. Nagsasalita nga yung tao dahil meron siya nakikitang hindi tama. Buti nga yung tao nagsasalita. Papasikatin nyo lang yung tao mali Kaya pinapakita nyo yung posisyon ninyo na hindi kayo kakatigan ng taong bayan. Magagalit lalo ang taong bayan, sinisira ninyo yung institusyon. Kaya kami lalo nagagalit. Isipin ninyo, takutin nyo yung MUP, takutin nyo. Baga magsalita dyan, tanggal ako ng pensyon. Sasabihin sa inyo, putang ina ninyo, hiwalay na lang kami. Gusto nyo mangyari yon? Kayo ang nagtutulak sa Mindanao na humiwalay, mga gago. Ulul. Paano na ngayon? Ang daming MUP dun armado lahat. Isipin kasi nila, identified yung amo natin, identified. Identified na rin tayo lahat. Putangin ng mga yan. And they don't give a shit. Yung pensyon nila, they don't give a shit. Kung wala silang pensyon, kung tanggalin yung pensyon niya, tangina nyo ang sasagot nila. What they care about is the future of this country. The welfare of the Filipino people. Ngayon, kung hindi kayo magigising lahat, taong bayan, bahala kayo, Luzon. Mag-away-away kayo dyan. Sige, mag-dynasty na ang Marcos at Romualdez. Hihiwalay na lang kami. Yun ang mangyayari dyan sasabihin. Kaya nga, ako, I'm trying to stop it, pero I'm now beginning to believe na yun lang ang solusyon. Gago kayo Malacanang, down the line, gago kayo. Binibira nyo yung political opponent ninyo. Tatay Digong nandoon. Kung may nangyari doon, pag kami nangyari doon, nasaan nyo kakalas yung Mindanao? Kaya nga, dapat kayong iniisip nyo, ibalik nyo si Tatay Digong, kayo mismo Malacanang. That is the genius solution. Ibalik nyo si Tatay Digong. Bobo kayo Kayo yung, sige, bala kayo. Anyway, yung advice ko, piso-piso lang What you want done is to remain in power. You can remain in power, Bongbong Marcos, if you do the following. Number one, you see to it that those involved in corruption will be investigated, tried, and jailed. Pananagutan, accountability. Iba din kwento, wala na akong magawa kung ikaw involved ka. Talagang dapat matanggal ka. Pagka ganon, kung involved ka, gago. Ba't ka pipirma-pirma? Ba't mo pinayagan? Ngayon kung hindi ka involved dyan, dapat ang normal na reaksyon ng isang presidente ng isang country, ng presidente ng isang bansa, galit ka. Parang, yung kilos mo, parang di ka galit Number 2 na dapat mong gawin, iwasan mo mahati ang Pilipinas. Paano mo gagawin yon? Pa-hair follicle drug test ka. Ibalik mo ang Rodrigo Duterte so that yung mga tao mapipigilan na i-overthrow ka. Kahit anong term ang gamitin nyo, sedition, rebellion, insurrection, kudeta, mutiny doesn't matter anymore. Because right now, it's the sentiment of the Filipino people. And mind you, majority of the Filipino people, right here in our country and abroad, they want to take you down. They want you out. Wala na. Kaya dapat ang mga advisor mo na binabayaran pa rin ng taxes namin, dapat ang advice nyo, Mr. President, we have to regain yung paniniwala sa iyo ng taong bayan. Hindi na bali kami. Pero ikaw dapat, ikaw yung mag-polarize ng tao. Ikaw yung sundin pa rin ng tao. Putrag, isang ginagawa mo, panay bopol Magpapakarpyo ka.
tatakutin nyo na influenza, tatanggalan ninyo ng ng pension yung mga retired, nagalit sa iyo. Kasi yung taong bayan na bias na against you, sasabihin, putang inang gobyerno talaga to. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Oh, di sino may gumawa nun? Hindi naman kami. Ikaw, kayo, pinayagan mo eh. When you have an armed forces na nakikihalo sa pananakot sa taong bayan, tatakutin yung mga pagi, yung mga veterano, as if alam ninyo talaga kung magpatayan tayo, papagalingan. Sige, subukan ninyo. Doon yung dinadali. And pagka umabot tayo doon, the moment Mindanao declare secession, it is irreversible. Cannot be And in the future, it's gonna be Republic of Bangag, Republic of the failed Philippines, Republic of Bismin, Visayas. Sasama man ang Visayas siguro dyan eh. Republic of Visayan, Mindanao. At kayong mga maiiwan na pro-Bangag, magdusa kayo dyan sa Luzon. Ako, lilipat ako Mindanao. Titira ako Mindanao. Iwanan ko man ng Luzon. I do not want a government na ganyan. Lipat ako. We'll sell property, whatever property we have here in Luzon, and then we will sell it, and probably we can get a sizable farm in Mindanao, or a good property there. No? And probably get 5-10 hectares, and then spend the rest of my life na Anyway, pagka nagawa doon sa Mindanao yung sinasabi ko na Project 100, di ba? $2 million ang bawat mamamayan. 30 million lang yan kasama Cebu. Ay, kasama na ako doon. O, happy ako. Marami ng plantation doon ng agarwood eh. So, lang yan. Ika-country wide na yon. Kung saan pwede. 1 million hectares ang taniman mo, that will suffice for 50 million Filipinos. 1 million hectares. Ay, nako. So, na-entertain tuloy yung idea, why not Republic of Mindanao? It's peaceful. It's just a declaration. No need for bloodshed. No need for civil war. Probably hindi maiwasan yung mag-civil war ng Luzon kasi may iwan yung mga taga-Luzon eh. Sa galit nila, and this corruption will continue. Problema, matitigang kayo eh. Kasi yung taxes at saka yung pagkain galing sa Mindanao. No? And remittances doon mapupunta. Foreign direct investment doon pupunta. Huwag kayong sigurado susuporta dyan Indonesia, Malaysia. At kung sa investments, nandyan ang China at saka Russia, pati military equipment. So hindi nyo pwede. Subukan nyo invade. Subukan nyo invade ang Mindanao. Patay kayo doon. Kaya mahati man na armed forces, gaya ng sabi ko kahapon, yung kahapon, mahati ang armed forces, and then yung mga Pilipino dyan, ang matira dyan sa Luzon, around 60 million, you're not sure. Yung sa 60 million na yan, magrally kayong magrally. Mag-away-away. You cannot, the problem, Bongbong Marcos, is you cannot control the will of the people. This is a democracy, not an authoritarian regime. But you're trying to play it out na authoritarian regime. Hindi pwede dito yung playbook ng tatay mo. Hindi pwede. Marunong na yung tao. May SOCMED na ngayon. Nung panahon ng tatay mo, in 20 years na rule ng tatay mo, 21, pwede pang lokohin yung mga tao nun. Lalo na kung hawak yung mainstream media. Ngayon nga, hawak niyo yung mainstream media. Pero hindi nyo talaga mabolang tao. Matulin pa yung SOCMED eh. Iniisip pa lang ng editor kung paano isusulat yan. Bago pa lang ma-interview, dapat interviewin sa mainstream media. Bago pa lang lumabas si Auntie Claire sa mainstream media, wala na, kumalat na sa SOCMED. Nag-viral na eh. Kaya wala, hindi nyo makokontrol. Access to information through SOCMED, talaga matulin compared to the time of your father. O, paano na gagawin mo ngayon? Lulukohin nyo. Tapos, ginagamit yung SOCMED para ikalat yung influenza scare na yan.
Maniniwala ako kung nakita ko yung DOH, kung ano-ano pa, detalyado, at kung how do you go about with this lockdown na sinasabi nyo. Bobo kayo talaga eh. So, yun yung ano. So, mali yung pensyon na babawiin nyo yung pensyon ng tao. Mga pare ko sa armed forces, no? Mga kabagang. That's not the right way to solve the problem. You are being part of the problem. You are adding to the problem. You will have a full-blown secession in your hands. Kasi yung ginagawa nyong ganyan, magsisimpataya yung iba doon at isipin nila, pati sila damay dyan sa pag-ano ng pensyon. Iniisip nila they have rights. Nakalagay sa konstitusyon, no law shall be passed abridging the freedom of expression. Kaya kahit sabihin nila, Marcos tanga, pwede yon. Marcos bangag, pwede yon. Tumakbo kang presidente, wag kang onion skin. Lalo na kung may nakikita yung tao na bangag ka, gaganong-ganon yung bunganga mo. Tapos, lutang ka sa pagsasagot ng kung ano-ano, layo ng sagot mo doon sa tanong. Tapos hindi mo maintindihan kung ano, nasabi mo. Kaya nga isipin ng tao, bangag ka. Kung dapat ang ginagawa nga sa inyo, ulitin ko, ini-stress ko, imbis ng mga ganyan-ganyan na kalta, yung pensyon na yan, kakansilin ninyo yung pensyon ng mga tao, nananakot kayo eh. Magagalit yung mga taga Mindanao talaga na MUP. And they will support, in fact, they're supporting now, a secession. Doon kayo mag-isip. You are not solving the problem, you are adding to the problem, and you are pushing them to secede. Doon kayo matakot. Kasi the moment it happens, all it takes is just one announcement that we are seceding. Patayin na kayo. Wala nang balikan yan. Wala nang sulian ng, wala nang ano yan. Wala nang balikan. Sulian na ng kandila yan. And they will not pay taxes sa national. And they will not pay any debt incurred ng national. Now, lahat ng may iwan sa national, sa Republic of the Philippines, will burden the utang incurred the past years, and that will amount to around 200,000 pesos more ang bawat isang Pilipino na maiiwan. So, what you will have is drain, wala kayong funds, uutang kayo para mapondohan yung sarili, lalong magagalit yung mga taong may iwan sa inyo. Kaya kayo, sama-sama kayo, kayo mga pro-Marcos, sama-sama kayo. Hindi ko kontrolado yung utak ng mga taga Mindanao. May sarili yung utak. Ang alam mo nyo, dapat inintindihin ninyo, for so long a time, neglected ang Mindanao. For so long a time. Nagkaroon sila ng pag-asa nung nagkaroon ng Duterte. Naayos yung Davao. Pinush yung Duterte ng hindi lang taga Mindanao, pati yung taga Cebu, kasi narinig nila at nakikita nila ang presence ng Duterte pagka may mga sakuna. Nandun kagad. Walang media, etc. Basta pumupunta lang siya dun at tumutulong. Na yan din ang ginagawa ng Vice President. So, yung iniisip ng tao yung Tatak Duterte, yan, pinipilit yung gibain yung Tatak Duterte. Won't happen. Won't happen. Pinipilit yung baguhin yung mindset ng tao. It won't happen because yung mindset ng tao is based on actual, factual accomplishments, performance, good governance. Kaya ang pinakamaganda dyan, Bongbong Marcos, huwag kang bangag. Mag-perform ka. You be a president. Dapat ganon. Hindi yung aanga-anga ka. Anong gagawin ko? Putang ina, putang presidente ka ng Pilipinas. Diyos ko. Kagago mo. Tapos kayong mga nasa paligid ng presidente, huwag kayong panisip-sip. You swallow the bitter pill, sabihin mo, Mr. President, you are wrong. Hindi bali, tanggalin mo ako, Mr. President. Okay lang. At least nasabi ko sa iyo, I am trying to be your friend, Mr. President. You better take the hair follicle drug test.
to appease the Filipino people, to rebut yung mga nagsasabing bangag ka. Let's do it publicly. Let's do it na ganito, ganyan. Ang problema, alam nyo, guilty eh. Pati kayo sabit eh. Pagka kayo, tinotolerate nyo yan ever since day one. Kasi may PSG eh. Kikita nyo eh. Daming CCTV, kita nyo eh. Yung mga bulong-bulungan, pati yung mga house help dyan, alam nyo eh. Remember yung PSG, nabutan pa siya ng ng panyo at merong powder dito? Tangang. Kaya nga, yung mga PSG na sumasama sa abroad, imposible eh. Ngayon, kung tinotolerate nyo yan, you're into it also. Well, anyway, iikot naman yung gulong eh. Pati kayo, maimbestigahan. Unless you all come forward and become the whistleblower. Papatawarin kayo ng taong bayan nun. Pero kayong mga nagsasalita ngayon, subukan nyo, kayo mawalan ng pensyon. Subukan nyo. Pagka umikot ang gulong, kayo ngayon tanggalan ng pensyon. Lahat kayo nagsasalita na ng alanganin, lahat kayo, tantado, tatapang nyo ngayon kasi kampi kayo kay Bongbong eh, no? Parang hindi kayo matatalo ng taong bayan. Matatalo kayo ng taong bayan. Hindi nyo kayang i-contain ang taong bayan. Puputok yan na parang bulkan. Puputok yan. Matter of time. At kung matalo nyo man yung taong bayan, kung sakasakaling matalo nyo yung taong bayan, hindi nyo matatalo ang Diyos. Demonyo kayo, demonyo lang kayo, hindi nyo matatalo ang Diyos. He will intervene kung di kaya ng taong bayan. He will intervene. Ang ko nga eh, He will intervene ahead of the people power para hindi na lang mapahamak ang kanyang mga